Dr. Miracle, ako ay nakakaranas ng kakaibang sakit sa katawan. Parang isinumpa. Maaari bang malala na ito? Dok, ano po ang sakit ni Mama? Sabihin niyo na po sa amin. Ginang Feng, ito ay impeksyon ng negatibong enerhiya. Kaya ang pananakit ng katawan, ang kondisyong ito, ay walang lunas. Pero may dala akong benditong anteng-anteng. Magkano ang anteng-anteng? Orihinal na presyo 8,888. Niloloko mo ba si Lola? Tuturuan ko siya. Bibigyan kita ng discount, 1,888. Matandang manloloko, itong scam na anteng-anteng, naniningil kay Lola ng 1,888, sisirain ko. Sino itong maliit na to? Paano mo ginulo ang lugar ko? Tinawag mo siyang Mrs. Bang kanina. Lola. Tama. Walang masamang enerhiya sa aking Lola. Kung magsisinungaling ka pa, tatahiin ko ang bibig mo. Pasaway. Bakit mo ako ginugulo? Sabi ko na sa'yo. Hindi ako ang tatay mo, at siya ay hindi. Ang lola mo rin. Tatay, alam kong mahirap tanggapin ako ngayon. Bibigyan kita ng oras. Lola, kaya kong pagalingin ang sakit. Iya, kaya mo akong gamutin. Nanay, okay ka lang. Paano mo nagawang saktan ng nanay ko? Sasampalin kita, maniwala ka. At Shen, nawala yata ang sakit ng likod ko. Nanay, totoo ngang gumaling ka. Talagang mas bumuti ang pakiramdam ko. Kahanga-hanga ang babaeng ito. Isang suntok lang, nagamot na niya ako. Iya, ano ang pangalan mo? Lola, ako si Xiaoxi. Xiaoxi. Ang tatay mo ay hindi ang aking anak. At Shen. Kay ganda. Xiaoxi, iuwi na kita. Tara na. Nanay, peke siya. Hintayin mo ako. Dito, MS, Shen, tingnan mo. Ito ang silid-aralan namin. Narito ang palaruan. At narito ang palikuran. MS, Shen. Ang aming kindergarten ay tunay na mahusay. Makakasiguro kayong ligtas dito ang anak ninyo. Hayaan mong kumonsulta ako kay Xiaoxi. Nasaan ang anak ko? Nandito na tayo sa bahay. Ang laki ng bahay ni tatay. Dadalhin natin ang mga kapatid dito mamaya. Sapat ang espasyo para sa lahat. Mommy, nahanap ko si Daddy. Mahal, may nanloko ba sa iyo? Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo ngayon. Papunta na ako para sunduin ka. Xiaoxi, parating na ba si Nanay? Opo, Lola. Pagdating ni Nanay, makikita mong hindi ako nagsisinungaling. Sige, kung tunay kang ang apo ko, masisiyahan ang lola mong ito. Ginang, kamukha ni Xiaoxi ang pangalawang amo. Hindi na kailangan ng DNA test. Malinaw na anak ng pamilyang Feng. Imposible. Wala akong anak sa labas. Nasa pintuan natin ang bata. Huwag mo nang itanggi. Hindi ka na ba mabata? Oras na para magayos. Single pa si kuya. Bakit ako magmamadali? Naalala ko lang, tatawagin ko ang kuya mo para umuwi ka agad. Ayu, ama na si kuya. Anong ibig sabihin niya? Buntis ba siya? Hindi ganoong balita. Ang anak ng kuya mo ay dumating para hanapin tayo. Umuwi ka na. Ito na nga siguro ang lugar. Mama. Mama. Xiaoxi. Anak, yung lalaki ba ang tatay mo? Oo, Mama. Matagal ko nang nakalimutan itsura niya. Yung lalaki noon pa man. Pero nag-iwan ako ng tatak. Tingnan ang braso niya para sa tatak. Mapapatunayan nito kung siya ba. Yung sa gabing iyon. Sinungaling ka. Hindi kita kilala. Huwag kang magpanggap. Walang marka sa kanyang braso. Hindi siya ang tatay ng anak ko.
Si Aoxi, nagkamali ka ng tao. Talagang walang marka ni Mommy sa braso niya. Ikaw na babaeng basagulera. Paano mo nagawang habarin damit ko? Sa harap ng lahat, ang kapal mo. Ano itong ingay na to? Ikaw siguro ang nanay ni Xiaoxi. Ay grabe, ang ganda mo namang babae. Pasok ka agad. Ginang, hindi na kailangan. Anak ninyo ay hindi ang tatay ng aking anak na babae. Pero, ang anak mo, at ang anak ko, halos magkamukhang magkamukha. Bakit hindi sila DNA test? Hindi na iyan kailangan. Mayroon kaming kailangang asikasuhin. Aalis na kami. Lola. Oo, may iba ka pa bang anak na lalaki? Oo, mayroon akong panganay, napaparating na. Mommy, maghintay pa tayo saglit. Paano kung ang panganay ni Lola ay siya pala ang daddy ko? Inay, malinaw naman loloko itong dalawa. Hindi nga gusto ng kapatid ko ang babae. Paano niya iiwanan ng isang bata? Huwag kayong maniniwala sa kanila. Tama, may punto ka dyan. Susuko ka na ba ngayon? Tara na. Si Aoxi, bumaba kami para maghanap ng kindergarten, hindi para maghanap ng Paano mo iniwan si nanay nang hindi nagsasabi? Naghahanap si nanay ng kindergarten. Ang paghahanap kay tatay ay hindi salungat. Binigyan ako ng guro ng larawan, ng itsura ni tatay. Hinahanap ko batay sa larawang iyon. Pinapunta ni Guro si Aoxi kay Gusto ba niyang paalisin tayong 5 sa bundok? Kung ano-anong iginuhit ni Guro, bakit mo naman pinaniwalaan? Nanay, talaga bang hindi mo na maalala ang itsura ni tatay? Alam na alam mo na hindi makilala ni nanay ang mga mukha. Maliban sa inyong 4 na magkakapatid, lahat sila mukha, halos pareho sa akin. Pero madalas mong nagugulo. Kaming 4, pati ibang mga bata. Kaya pala kailangan mong lagyan ng numero ang aming braso. Kahit hindi makilala ang mukha, nakikilala ni nanay ang mga boses ninyo. Huli na ngayon, box dadalhin kita sa mga kindergarten. Titingnan natin ang iba't ibang lugar at pipiliin ang pinakamaganda. Sige. Andito na si Ayu. Gutom ka na, kumain ka na. Halika, upo. Nanay, hindi ba't sinabi mong naghanap ang anak niya, Che? Nasaan ang bata? Ay, nagkamali lang. Yung bata, nagkamali ng akala. Anong hindi pagkakaunawaan? Maliit na sinungaling lang siya. Sige na, aalis na ako. Ngayong nandito ka na, magtanghalian ka na. Kailangan kong sagutin ang tawag. Ginoong Feng, yung babae nung 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko na siya. Nasa hotel na ako. Bilasin mo. Wow. Nanay, ang ganda ng lugar na ito. Alaynan, dito nakatira si Mommy 5 taon na ang nakalipas. Dito rin tayo matutulog ngayong gabi. Sige. Magandang araw. Kailangan nating mag-check-in. Ginoong Feng. Ito ay mula 5 taon na ang nakalipas. Noong gabing nawalan ka ng malay. Ang guest registry ng hotel. May babae na ang pangalan ay Sia Lan. Siya kaya ang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Ang gwapo ng lalaking iyon. Ginoong Feng. Narito ang profile ni Sia Lan. Pakisuri po. Ginoo, kamukha mo si Daddy. May nakilalang scammer ang kapatid ko kanina. Akala niya tatay niya. Bakit ako naman ang may ganito? Ang pamilya Feng ba ay naging magnet ng mga scammer? Makinig ka, bata. Bibigyan kita ng 3 bilang. Kapag hindi ka umalis, pagsisisihan mo. Ginoo, ang sama mo naman. Anak, paano ka nawawala? Sa sandaling tumalikod ako. Nanay, bakit pangalan mo ang nandito? Ano? Bata. Ano na pangalan ng nanay mo? Ang nanay ko ay si Shenzik siya. Ito ay 5 taon ang nakalipas. Nang nag-check-in ako rito, detalye ng rehistro. Bakit inaalam ito ng lalaking ito? Emma Shen. Ito ang mga gamit ko. Ay. Bakit mo sinusuri ang mga talaan? Mula 5 taon na ang nakalipas. May hinahanap akong tao. Pero nahanap ko na siya. Walang silbi na ang listahan. Ay. Si Aoxi, halika na.
Pika ng gwapong tito, pero kamukha niya si kuya. Siya na kaya ang tatay ko. Xiaoxi, maliligo na si nanay. Manatili ka sa kwarto. Huwag kang gagala. Naiintindihan mo. Maligo ka na, nanay. Mananatili ako rito. MS, Shen, nandito ka ba? Makikipagkita ako sa baba. Markado ni nanay ang braso ni tatay, gamit ang kanyang marka. Kung susuriin ko kung mayroon ang gwapong tito, malalaman ko na talaga kung siya ang tatay ko. Totoo kang tatay ko, Bakit mo naman sinabi yan? kasi meron din ako sa braso ko. Ginoong Feng, dumarating si MS, siya. Hoy, batang munti, anong ginagawa mo rito? Hindi lugar ito para sa bata. Taga-anong silid ka? Ihatid na kita pabalik. Binibini, bakit ka nandito sa hating gabi? Si Ginoong Feng mismo ang nagdala sa akin dito. Dapat umuwi ka na, mag-aalala ang pamilya mo. Hindi ko akalaing ganyan pala kasama si Dad, itinatakwil ko siya. HMP. Ginoong Feng, 5 taon na ang nakalipas. Nagkamali nga ako ng silid, at natulog sa iyo. Talaga? Itong marka sa balikat ko, ikaw ba ang nag-iwan nito? Ito. Anong problema? Hindi mo ba kilala ang markang ito? Hindi. Tinawag mo ako rito, dahil lang sa markang ito. Gusto ko itong alisin. At saka, tinulungan mo ako noon. Nangako ako ng kabayaran. Sabihin mo ang presyo. Gusto ko maging asawa mo. Mama, patawad. Anong nangyari, mahal? Hindi ko dapat ginawa sa likod mo para hanapin si tatay. Mahal, hindi ako galit sa iyo. Ang nais na malaman ang iyong ama ay natural lang. Minsan iniisip ko rin kung sino ba talaga siya. Ngunit sa mundong ito, baka hindi natin siya mahanap. Huwag na natin siyang hanapin. Ituring na lang natin siyang patay. Tatay, ano gagawin ko? Akala ni Feng yung iba ko. Akala niya ako yung babae na nakasama niya. Sana naging bentahe natin. Pero ngayon, paalisin ko ang marka sa braso. Hindi ko alam paano tanggalin. Kalma ka lang. Dahil litong-lito siya, gamitin natin yon. Punta ka sa opisina. Ay lagay ang gamot sa pagkain. Kapag nagkalapit kayo, pakakasalan ka niya. Tatay, anong gamot to? Gawa sa 7-leaf toxic flower. Laso na pang-control. Ibadbad mo ang pulbos sa mga pastry at ibigay kay Feng Yu. Kapag nakain niya, nasa control mo na siya. Nakuha ko. Pupuntahan ko siya. Nanay, malapit na ba? Malapit na tayo. May 7-leaf toxic flower. Bakit may dala siyang lason? Katrabaho ni tatay yon. Saktan niya si tatay. Anak, ano tinitingnan mo? Tara na sa kinder. Gusto niyang saktan si tatay kahit pabaya si tatay. Di ko papayagan masaktan siya. Ayu, nagdala ako ng pastry. Subukan mo. Sialan. Kailan mo tatanggalin? Tatak na ito sa braso. Pag nag-anunsyo ka ng kasal natin, aalisin ko agad. Ginawa ko ito. Masarap to. Subukan mo. Ako na ang bahala. Kumain ka ng dahan-dahan. Huwag kang mabilaukan. Daddy. Daddy, huwag mong kainin ang bigay niya. Ikaw na naman, batang pasaway. Sino ang nagpasok sa iyo dito? Masamang babae ka. Amoy 7-leaf poison flower ka. Nilason mo ba si Daddy? Paano niya nalaman ang 7-leaf poison flower?
Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Wala akong alam sa tinatawag na 7-leaf poison flower. Hindi ako nagsisinungaling. Tumutubo ang 7-leaf poison flower sa bundok na di abot ng tao. Amoy lason ka. Ibig sabihin, hinawakan mo yan. Ano, nalaso ng pastel na ito? Daddy, amuin ko ang pastel. Daddy, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya ang anak mo. Paulit-ulit kang tinatawag na daddy para linlangin ka. Mga gwardya, itaboy ang impostor na ito. Bitawan mo ako, hindi ako sinungaling. Daddy, iligtas mo ako. Ayu, ayos ka lang ba? Mukhang gumana na ang gamot. Maayos po ba si Pangulong Feng? Ayos lang siya, umalis ka na rito. Tatay, hindi ako sinungaling. Nilason ka ng masamang babae, kaya kitang pagalingit. Batang pasaway ka, sino ang nagpadala sa iyo rito? Lumayas ka sa paningin ko, o pagsisisihan mo ito. Masamang bruha ka. Inaapi mo ang bata, mananagot ka sa itaas. Parusa, sino ka para sabihin yan? Kahit patayin kita ngayon, walang magtatangkang magtanong. Ayu, nasaktan ka ba? Alam kong nasasaktan ka, tiyaga lang. Tutulungan kita agad. Mga tanod, ilabas niyo itong munting manloloko, paalisin dito. Talagang ang tatay kita, bakit mo naman sinabi yan? Pareho ang braso ko. Tama na yan. Ayu. Ji-Feng, mag-ingat sa paglakad. Nalasan po ang tatay ko. Ihugis niyo siya sa sofa. Aalisin ko ang lason niya. Batang palaboy na ito. Hindi kayang mag-alis ng lason sinuman. Sa tingin ko, nigel alasong ka kay Feng Yu. Nagsasamantala ka ba sa mga Feng? Pangarap mo lang yan. MS, Shen, ang kindergarten namin ay para sa ng mga empleyado ng Feng Group, hindi bukas sa publiko. Kung gusto nyo ng enrollment, kailangan muna kayong maging empleyado ng Feng Group. Ang komplikado. Ewa, Shen. Tumakbo ang anak nyo sa punong tanggapan ng Feng Group. Tumakbo na naman. Nakita nyo ba ang anunsyo? Ang CEO na si Feng ay engaged kay Xia Lan. Tuso ang babaeng yun. Nasungkit niya ang CEO natin. Taga-Maharlika siya. Bagay na bagay sila. Daddy, ito ang 100 Blossom Water. Nakakalunas ito ng lason. Miss Sia, mag-ingat sa asal. Daddy, ipikit mo mata mo. May lason ka sa sistema. Ma-neutralize din ito agad. Xiaoxi. Mommy. Xiaoxi, bakit ka naglakwat sana naman? Kung gagawin mo ito ulit, hindi na kita isasama pa. Sorry, Mommy. Nalasan si Daddy. Hindi ko siya pwedeng iwan. Ibig sabihin siya ang tatay mo. Mommy, may marka sa braso niya. Na iniwan mo. Siya ang tunay kong dad. Feng Yu, ayos ka lang. Sino mag-aakalang ang lalaking ito? Ang ama ng anak ko. Dahil may nobya siya, dapat na akong umalis. Shen Zixia, huminto ka riyan. Ginoong Feng, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tinawag akong tatay ng anak mo, kaya pala. General Celio, ang anak ko ay nasa edad na. Panahon na para pag-usapan ang pag-ibig. Kung may gwapo kang makita, tatay mo na daw siya. Talaga? Ayu, dahil ito ay hindi pagkakaintindihan. Hayaan na lang sila. Hindi ko akala na ito ay hindi pagkakaintindihan. Nasa braso ako ng anak mo, makakita ng marka, katulad ng nasa braso. Anong marka? Bakit hindi ko alam? Ito ba ang sinabi mo? Noong maliit pa ang anak ko ba iyon? Peklat na naiwan ng bakuna. Hindi ko tinutukoy ang braso na ito. Bagaman bata pa ang anak ko, Ginoong Feng. Ngunit hindi ikaw, isang lalaking estranghero. Maaari mong tingnan kung gusto mo. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko lang tingnan ang braso. Kung ipapakita ko sa iyo, magagawa mo bang itigil mo ang pang-aabala sa anak ko? Kailan ko ba siya inabala? At nakita niya ako kagad. Totoo ba ang sinabi ng tiyuhin ni Xiaoxi? Mama, kumalma ka. Alam ni Xiaoxi na mali siya. At alam mo ring mali, kung gagawin mo pa ang anumang bagay, papadalhan ka ni Mama pabalik sa bundok. Teka lang, binibining Shen. Bago mo siya paalisin, kailangan ko munang malaman ang isang bagay. Siya ba ang anak ko o hindi? Paano ito nangyari? Nandito lang ako, at may nakita akong ganito ring marka.
Baka nagkakamali ka. Walang ganong marka sa braso ng anak ko. Mabuti na lang natanggal ko na ang marka niya. Dahil isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Paalam na po kami. Nakakatuwa naman ang dalawang ito. Hoy, ano sa tingin nila ang lugar na ito? Hindi kayo basta-basta pwedeng pumasok o umalis kung gusto nyo. Huwag kang magalit. Halata namang nag-iilusyon sila. Huwag mo na lang silang pansinin. Sialan, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung mga pastry na binigay mo sa akin, may lason. Sumusumpa ako. Hindi kita nilason. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, ipa-analyze mo. CJ, ipa-analyze ko na ngayon kung may lason nga yan. Kanselado na ang kasal natin. Sige. Mommy, bakit hindi mo sinabi kay Daddy kung sino ka? Hindi mo ba nakikita na may girlfriend siya? Ayokong maging kabit. Nanay, tatay, bulag ba sila? Bakit ganyan kasamang asawa pinili nila? Narinig mo na ba? Ang alindog ng babae ay nasa kanyang kalokohan. Mahal, masyado kang bata para maintindihan. Sige, pero nasa kindergarten. Mahal, hindi ka na makakabalik sa kindergarten na yun. Pag-aari ng korporasyon ng Feng, anak lang ng empleyado ang pwede. Tingnan natin ang ibang kindergarten. CJ. Ginoong Feng, ipinadala na ang pastry. Darating ang resulta sa 3 araw. Mabuti. Imbestigahan sina Shen Zixia at anak niya. Alamin kung bakit sila nandito ngayon. Na-check ko na yan. Pumunta sila sa aming kindergarten, tungkol sa pag-enroll ng anak niya. Hindi siya empleyado natin. Hindi siya dapat qualified. Tama. Gawing qualified siya. Pero bakit? Nung sinabi kong baka anak ko yun, kinabahan siya at umiwas ng tingin. May tinatago siya. Sir, hindi ba sobra iniisip niyo to? Kung talagang anak niyo yan, bakit niya itatanggi? Dagdag pa, isang katulad mo, parang masarap na steak ka, sa gutom na lobo. Tama na ang daldal. Gawin mo lang ang sabi. Agad-agad. Aksyon. Hello. MS, Shen, may bakante na kami dito. Kung gusto nyong magpa-enroll, pwede kayong magparehistro. Isang bakante. Hindi sapat. Ano po, hindi sapat? Isang pwesto ay hindi sapat. Dahil may 4 akong anak. Ano? Si Shen Zixia ay may 4 na anak. Diyos ko, paano siya nagkaroon ng marami niyan? Zhang, anong gagawin natin ngayon? Bigyan ba natin siya ng 4 na slot? Sandali lang. Tatanungin ko si Jifeng. Nanay, hindi pa kami seryoso ni Xialan, kaya hindi ko nabanggit. Nakita ko ang anunsyo ng kumpanya nyo. Alam ng buong mundo na engaged ka. Maliban sa sarili mong ina, wala ba akong halaga sa iyo? Ang dahilan ng pag-anunsyo ko ay, Tama na ang mga dahilan. Sa weekend na ito, ihatid mo siya para makilala ako. Magdi-dinner tayo. Sir, ayos ka lang ba? Naku po, nakakatakot si Jifeng. Tungkol sa pagpapaaral ng mga bata ni Shen Zixia, baka hindi ko dapat siya abalahin. Dahil papayagan niya ang mga anak ni Shen Zixia, 1 man o 4 na bata, makakakuha sila ng pwesto. Dinjo, bigyan ng 4 na slot si Shen Zixia. Ano? 4 na school placement. Principal Zhou, sabi mo impossible. Ano ang nagpabago ng isip mo? May mga available slot ang kindergarten namin. Nag-adjust kami ng mga requirement. Naiintindihan ko na. Dadaling ko sila para mag-register sa susunod na. Mahal, upa muna ta. Susunduin ko ang mga kuya mo sa bundok. Kayong 4, magsisimula sa susunod na. Yehey, yehey. Nako, bumaba ang nanay mo sa bundok para maghanap ng kindergarten. Wala nang balita mula noon, hindi ko alam kung nagtagumpay siya, kahit wala man lang tawag. Maestro, bumalik na ako. Oh, ha. Mahal kong disipulo. Na-miss ko kayong lahat ng sobra. Na-miss ba ni Xiaoxi si dakilang maestro? Yehey! Nanalo si kuya. Nanalo ang kapatid. Natalo si dakilang maestro. Tingnan nyo ang mga anak ninyo.
Binubuli niyo ako araw-araw. Nag-aalala ako na mga pasaway sila. Kapag lumaki na sila, sino ang magpapakasal sa mga ito? Ha ha ha. Maestro, nagpatala na ako sa kanila. Sa susunod na linggo, papasok na sila. Magandang balita. Magluto ka ng piging. Magkakaroon tayo ng malaking hapunan. Ipagdiwang natin ng maayos. CJ, Hey! Xiaoxi. Ay, nako, pamayat ka naman. Hindi ka kumakain ng maayos dyan. Anong problema, ate? Sino ang nanakit sa'yo? Huwag kang umiyak, ate. Sino ang nangapi sa'yo? Sasabihin ko kay kuya na bugbugin sila. Nakita ko si Tat. Mahusay. Bawat utang, may nagbabayad. Mula ngayon, puntahan mo ang tunay mong tatay. Pero magpapakasal si tatay sa masama. Inapi niya ako. Kinurot niya ako ng ganito. Napakakawalang hiya. Paano magiging ganyan kasama ang mga tao sa ibaba? Inaapi pa ang isang batang babae. Pagbaba natin sa bundok, sabihin mo sa akin, maliit na kapatid, sino ang naglakas loob na apihin ka? Tuturuan natin sila ng leksyon. Tama, ipakita natin ang ating lakas. Lanlan, huwag kang mag-alala. Kahit pa si Feng Yu, makakita ng lason sa pastry, ayos lang. 7 daong halamang gamot, nagdudulot lang ng bahagyang pagkalito. Hindi ito nakamamatay. Kung makukumpirma niyang may lason, kakanselahin niya ang aming kasal. Hindi ko maaaring mawala ang kasal na ito. Feng Yu. Narito na ang resulta ng pagsusuri kay Xialan. May 7 dahong halamang gamot sa pastry. Ano ang iyong paliwanag? Feng Yu. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko alam na ito ay nakakalason. Sabi ng kasambahay, pinapabuti nito ang lasa. Palagi namin itong ginagamit bilang pampalasa. Sigurado ka ba? Ikaw ang aking kasintahan. Feng Yu, paano ko magagawang magsinungaling sa iyo o sadyang manakit sa iyo? Kinumpirma ng doktor na hindi ito nakamamatay. Ngayon alam ko na ito ay mapanganib. Hindi ko na ito gagamitin muli. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala akong pakialam, dalhin siya ngayong weekend, para sa hapagpamilya. CJ, isang huling pagkakataon. Hapunan kasama ang aking ina ngayong weekend. Gusto kanyang makilala. Sige na, kita tayo noon. Alagaan mo yan. Gusto ni mama makilala si Xialan ngayong Sabado. Teka, nagsimula na bang mag-aral ang anak ni Shen Zixia? Sa susunod na linggo ang rehistro niya. Okay. Ginoong Feng, dadalhin mo si MS, siya sa mama mo. Bakit iniisip mo pa rin si Shen Zixia? Bagaman si MS, Shen ay, bahagyang mas maganda kay MS, siya. Isa siyang nag-iisang ina, at saka siya ay. Nailigtas ng anak niya ang buhay ko, malibang dalawin sila. Hindi pa rin ako makapaniwala na kayang mag-neutralize ng lason ng bata. Ayokong may utang na loob. Walang trabaho si Shen Zixia, di ba? Gawan mo ng paraan. Bigyan mo siya ng posisyon sa kumpanya. Malilibre ang matrikula ng anak niya. Nauunawaan ko. Lalapitan ko siya. Tingnan kung interesado siya. dito muna tayo, mga anak ko. Kapag kumita na si mommy ng sapat na pera, makakakuha tayo ng mas malaking lugar. Hindi natin kailangan ng malaking bahay, Nay. Wala naman tayong masyadong pera. Tama siya, Nay. Mahirap palakihin ang 4 na bata ng mag-isa. Kakaunti na lang ang kakainin ko para makapag-ipon o mababaon tayo sa pagkain. Mauuwi tayo sa bundok niyan. Huwag kayong mag-alala, mga mahal ko. Makakahanap ng trabaho si mom. Magiging okay lang tayo. Tingnan niyo na ang mga bagong kwarto. Hello. MS, Shen, ako si Zhang Yang, assistant ni CEO Feng. Nailigtas ng anak niyo si Mr. Feng kamakailan. Bilang kabayaran, nag-aalok siya ng oportunidad sa trabaho. Alok na trabaho. Pag-iisipan mo bang sumali sa Feng Corporation? Magastos ang pamumuhay sa syudad. Mas mabuting kunin itong trabaho muna. Kailangang suportahan ang mga anak ko. Tumatanggap ako. Shen, ano ang iyong mga kakayahan? Marunong akong magluto. May iba pa, maliban sa pagluluto. Kaya kong manahi. Ginagawa ko lahat ng damit nila. May iba ka pa bang talento? Kaya kong mamutol ng pang at manghuli ng isda. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Linawin ko lang. Anong halaga sa tingin mo ang maibibigay mo sa kumpanya?
Hanggat babayaran mo ako, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Simula ka sa susunod na linggo. CJ, Aray. Masakit talaga. Bumabalik ang dati kong karamdaman. Nagamot ako noong huli ng doktor na himala. At Shen, dalhin mo ako sa doktor. Nay, gusto ninyo ang manloloko? Manloloko, Shai. Talagang doktor na himala. Sige na, doktor na himala. Dadalin kita. Tara na agad. Nako. Sigurado ka ba rito? Oo naman. Huwag takutin ang mga bata. Xiaoxi. Si Lola. Mabilis, magtago tayo, dali. Lola, bakit ka nandito? May mga dating sakit na lumalala ulit. Kailangan ko ang tulong mo dito. Tio, maghintay ka sa labas. Maliit, ano ang ibig mong sabihin? Nakakaabala ka dito. Ikaw. At Shen, lumabas ka. Lola, ang pulso mo ay walang pinagkaiba sa atin. Ay nako, walang nakakalusot sa panaginip ko palagi na ikaw ay napapanaginipan ko, na ikaw ang tunay kong apo. Naku Lola, mabuti naman ako. Mag-isa ka lang ba sa bahay? Nasa job interview si Mommy. Nagtatrabaho siya para sa amin. Teka, bakit apat ang bag dito? Diyos ko, huwag mong sabihin na laman ni Lola. Nagkaapat na anak si Mom. Talaga namang inaalagaan ka. Bumili siya sa iyo ng 4 na backpack. Oo, mahal na mahal ako ng mommy ko. Halos, malapit na tayong mahuli. Nako, sasamahan muna kita ng kaunti. Malapit nang bumalik si Mommy. Kung makita niyang binuksan ko ang pinto sa iba, pagsasabihan niya ako. Sige, magpapadana test tayo. Malalaman natin kung tunay kong apo si Xiaoxi. Lola, anong ginagawa mo? Hinayla mo ba ang buhok ko? Pasensya na, may marumi sa buhok mo. Tinutulungan lang kita. Anong marumi? Lola, tingnan ko nga. Kaunting insekto lang. Naipit ko na. Ay, Lola, dahil tapos ka na rito, ihatid na kita palabas. Hindi na kailangan, kaya ko naman. Maging maayos ka sa bahay, huwag kang magpagala-gala. Opo. Inay, mas mabuti na ang pakiramdam mo? Mas maayos na. Talaga bang himala ang galing nitong batang doktor? Oo naman. Dapat mas magalang ka sa kanya. Niligtas niya ang buhay ko, alam mo. Naiintindihan ko. Teka, mag-taxi ka na lang pauwi. Kailangan kong mamili. Tara na, sa DNA testing center. May, bakit bumisita si Lola sa iyo kanina? Gusto niya ako, kaya siya bumisita. Hay, sana lang hindi barumbado si tatay. Nakita ko ang babaeng ng api kay May. Makikipag-date siya kay tatay, sa weekend na ito. Bibigyan natin siya ng leksyon. Pasensya na. Masama ang traffic, nahuli na ako. Maupo ka. Hello, tita. Ako si Sialan. Gusto ko na sanang bumisita. Masaya akong makilala ka ngayon. Ha. Kuya, ang future sister-in-law ba natin ay nagpapalabas ng kakaibang palabas sa atin? Ano itong pinapakita mo? Walang dignidad bilang isang babae. Nakakahiya naman. Ha. Kuya, mabilis gumana ang powder. Kaninong bata ito? Pucha. Binigyan ko siya ng 10 beses na dosage, para tigilan na niya ang pang-aapi kay Xiaomei. Sialan, anong ginagawa mo? Hindi ko na mapigilan. Sobrang Katie. Nakakahiya. Aalis na tayo rito. Ngayon. Tita, huwag kang umalis. Tapos na ang misyon. Uwi na tayo. Kung malaman ni nanay na tumakas tayo, siguradong pagbabawalan tayo. Nako, baka nakita tayo ng tatay nating playboy. Kanina pa kayo nakatingin sa akin. Kilala mo ba ako?
Hindi ka namin kilala, mister. Bakit ka nakatingin? Mister, masyado kang nag-iisip. Mas maganda kami. Bakit kami titingin? Pinapanood ko yung malanding sumasayaw. Teka, saan siya nagpunta? Mukhang may kumuha sa kanya. Kuya, uwi na tayo. Hoy, Ayu, pasensya na. Nasira ko ang pagkikita natin ngayon. Sabi ng doktor, seryoso ang allergy ko. kung ganoon magpahinga ka. Hoy. Mga bata, unang araw nyo sa paaralan, maging mabuti at makinig sa guro, at bawal mang asar, ha? Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi ako magsisimula ng away. Tatapusin ko. Titiyakin kong susunod sila. Mama, unang araw mo rin sa trabaho. Huwag hayaang apihin ka. Hindi ako pabibira, walang makakagamit sa akin. Sige na, Paalam, Mama. paalam mga mahal ko. Magandang umaga, Ziksha. Umaga na, Izang. Nakarating na ba ang si Feng sa opisina? Hindi pa. Alam mo ba kung bakit niya ako kinuha? Ano ang tunay kong tungkulin dito? Nag-hire lang siya dahil sa obligasyon. Ang iyong layunin dito ay para sa konsensya niya. Prangka kung sasabihin, isa ka lang palamuti. Aalis na ako sa trabaho, ma. Teka lang. Ano yon? Ang resulta ng DNA paternity test dapat dumating na. Ma, Lunes ng umaga. Marami akong pagpupulong. Kahit gaano kaabala, pumunta ka muna rito. Nang hindi mo nalalaman, kinuha ko kayo ni Xiaoxi ng DNA paternity test. Malapit nang lumabas ang resulta. Hintayin ang resulta bago pumasok. Nanay, bakit mo ito ginawa? Hindi ba't kalokohan ito? Alam ba ni Shen Zixia? Mabuti at hindi niya alam. Kung nalaman niyang lihim kang nakipagkita, magagalit siya. Hindi ko sinaktan si Xiaoxi. Bakit naman siya magagalit? Ginang. Dumating na ang inyong mga dokumento. 4 na bagong estudyante ang sumali. Bigyan natin sila ng mainit na pagtanggap. Ngayon, iimbitahan natin ang mga bago na magpakilala. Xiaoxi, ikaw muna. Kumusta kayo? Ako si Shen. Maaari niyo akong tawaging Xiaoxi. Si Xiaoxi ay tunay kong anak. Ay, Diyos ko. Kay ganda nito. Alam kong kamukha siya ng pamilya. Siya nga ang aking totoong apo. Teka, AU. Ibalik mo agad si Xiaoxi. Paano ako magkakaanak kay Shen Zixia? Ay, huwag na yun isipin ngayon. Iuwi mo lang si Xiaoxi. Tapos harapin mo si Shen Zixia. CJ. Si Shen Zixia ay magsisimula ng bago niyang trabaho ngayon. Pagkatapos sunduin si Xiaox, tatanungin ko siya, aalis na ako. Hoy. Ginoong Feng, dumating na ba si Shen Zixia? Nandito na siya. Naghihintay sa iyong opisina. Bantayan mo siya, huwag mo siyang pakawalan, aasikasuhin ko siya agad. Ano ang ginawa niya para magalit ka? Kalihim Zhang, may utos ka ba? Binibining Shen. Ibaba mo ang gunting. Kakaibang orchid, 88,000 ang halaga. 88,000 yuan ang presyo. Kaya mo bang bayaran? Tumutubo lang yan sa tabi-tabi. Gumastos ng 88,000 dito. Kalokohan, Kalihim Zhang, sabihin mo ng may problema ba sa pag-iisip? Ako si Shendong. Tawagin mo akong Xiaodong. Sila sina Xiaonan, Xiaoxi, at ang kapatid ni Xiaobei. Mga kaklase, alam nyo ba ang kakambal? Oo, paano naman ang quadruplets? Hindi. 4 kaming kakambal, Dong, Nan, Shi, Bei. Wow. Maupo na kayo. Binibining Zhang. Nasa klase mo ba si Shenxi? Oo, bakit? Ang CEO ng Feng Group, dumating sa kindergarten. Narito siya para makita si Shenxi. Bakit hinahanap ako ng tatay kong pabaya? Anong nangyayari? Ginoong Feng, napasok ba natin ang maling klase? Ginoong Feng, nasa classroom na ito si Shenxi. Dadalhin kita dyan. Xiaoxi. Ginoong Feng, bakit ka nandito? Tinatawag mo pa rin akong Enre, Feng. Tinuruan ka niya ng ina mo. Tara na. Hahanapin natin ang mommy mo. Kuya, kinuha ni Papa si Bunso. Anong gagawin natin? Sa tingin mo, si Papa.
Alam niyang anak niya siya, tatawagan ko si mommy. Xiaoxi. Nanay, kinuha ni Papa si Bunso. Maaaring alam niyang anak niya siya. Ano? Ibaba mo ako. Mr. Feng, sandali. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hoy, ikaw. Tawagin mo akong tatay at pababayaan kita. Ah, alam mo na pala. Tama. Feng Yu. Si Xiaoxi ang anak ko. Ipakita ko ba sa iyo ang pagsusuri ng pagkaama? Zixia, hindi pa tayo nagkakilala dati, di ba? Paano mo nagawang pinalalaki ang anak? Kung hindi mo ipapaliwanag ito ng malinaw ngayon, hindi ka alis sa lugar na ito. Huwag kang sumigaw sa nanay ko. Mahal, hindi ako sumisigaw. Sinusubukan lang ayusin ito kaagad. Hindi ka ba pwedeng mas maging mahinahon? CJ, maging mahinahon ako. Nanay, sabi niya dadalhin niya ako sa bahay niya. Pakibitaw mo ako. Kung isasakripisyo ko ang sarili ko, kuya, pangalawang kuya, at pang-apat na kuya, ingat kayo. Paghihiwalayan ko ang pera ni tatay sa inyo mamaya. Ano nang pinagbubulungan niyong dalawa? Hindi ko rin ba marinig? Sabi ni Xiaoxi dadalhin mo siya sa pamilya Feng. Tama. Si Xiaoxi ang anak ko. Hindi siya pwedeng manatili sa labas ng ating pamilya. CJ, kunin mo siya kung kailangan mo. Ngunit kung mahuli kitang inaalipusta siya, isasama ko siya pabalik agad. Ang anak kong si Feng Yu, hindi kailanman makakaranas ng hirap. Hindi mo pa rin naipaliwanag. Hindi kami kailanman nagtalik. Paano naman magkakaroon tayo ng anak? Shen Zixia. Sagutin mo ang tanong ko. Sa totoo lang, aktual. Kung matuklasan ni Feng Yu na anak ko si Xiaoxi, susundan niya ang 3 pang bata. Siguradong kukunin ni Feng Yu, kukunin niya ang 4 na bata. Inampon pala si Xiaoxi. Mama, umampon ka sa kanya. Saan galing? Nahanap ko siya sa may pinto. Talaga ba? Sigurado ka ba? Hawak mo ang bata ngayon. Ano pa ang gusto mo? Hindi kita sasaktan. Naghirap ka sa pagpapalaki kay Xiaoxi. Hindi ako makatwiran, Shen Zixia. Alainan, pasukan na ni Xiaoxi ngayon. Hayaan siyang pumasok. Mahal. Gusto mo bang pumasok sa paaralan? Kung hindi, Gusto ko. Tatay, sige na. Trabaho ka na. Pupunta na ako sa paaralan. mga tanod. Sundanan niyo siya ngayon. Kung may mangyari, magbabayad kayo ng malaki. Kung iinumin ni Feng Yu itong tableta, mawawala ang marka niya. Nawala sa akin si Xiaoxi ngayon. Hindi ko pwedeng mawala ang 3 pa. Huwag niyang malalaman kung sino ako. Sinabi ni Katu, palagi kang umiinom ng kape bago magtrabaho. Ginawa ko itong kape. Gusto mo bang tikman? May problema ba? Para namang gamot ang kape mo. Impossible. Sinunod ko ang utos ni Assistant Chang. Subukan mo ulit. Ano ang idinagdag mo? Walang idinagdag. Magdagdag ka ng asukal sa susunod. CJ, Shen Zixia. Pinalaki mo ang anak ko sa loob ng taon. Malaki ang nagastos mo, di ba? hindi naman malaki ang gastos kay Xiaoxi. Huwag ka nang magpanggap. Hindi mura ang formula. Dagdag pa ang pagpapalaki sa anak ko. Sinira ang love life mo. Babayaran kita. Dahil iginigit, ikaw na ang magtakda ng halaga. 1 milyon bawat taon para sa anak. 5 taon ng paglilingkod. Kaya 5 milyon na lahat. Okay ba yun? Bibigyan mo ako ng ganito kalaki. Masyadong mapagbigay. Bayarin sa pag-aalaga. Kasama ang danyo sa emosyon. Alainan, Password, 88. huwag nang pahirapan pa. Idagdag na lang sa sahod ko. Ginoong Feng, narinig ko ang tungkol sa anak mo. Siya pala ay anak ni Shenzik siya? May problema ka? May tutol ba? Wala, walang problema. Nakakagulat lang na natulog ka kay Shenzik siya at nagkaanak ng babae. Teka, si Shenzik siya ay may 4 na anak lahat. Anong sabi mo? May 4 na anak si Shen Zixia. HMM.
Kagawad sa, maaari kang kumain ng kahit ano. Pero mag-ingat sa salita mo, hindi pa nga ako kasal. Ang principal ng kindergarten. Ay di alam ang tunay kong kalagayan. Sinabi niyang ampon si Xiaoxi. Ah. MS, Shen. Kibuti mo naman. Esan, Feng, hayaan mo hugasan ko ang tasa mo. Mr. Feng. Nasa baba si MS, Shalan. Papuntahin ko ba siya? Pinigilan ko muna siya. Dahil nandito na siya, dalhin mo siya sa akin. Kailangan ko siyang tanungin tungkol sa bata. Sa tingin mo, siya ang ina? Kasama ko lang siya. Anak niya nga siguro yon. Naiintindihan ko. Dadadalan ko siya rito. Kagawad Zhang. Galit ba si Master Yu sa akin? Hindi ko alam. Muna kayo. Master Yu. Pumunta ako ngayon para tanggalin ang marka sa braso mo. Halos nakalimutan ko na yon. Ipikit mo muna ang mata mo. Miss Shen. Anong ginagawa mo rito? Ako, wala akong ginagawa. Zhang, maaari mo ba akong bigyan ng mapagkakaabalahan? Nababagot ako kapag mag-isa rito. O sige, sumama ka sa akin. Paano ito nangyari? Nasaan ang marka sa braso niya? May nagbura ba nito? Bakit hindi alam ni Feng Yu? Tapos na. Ayos na lahat. Tinanggal ko na ang marka sa iyo. Sialan. Kaya ikaw nga talaga noong 5 taon na ang nakalipas. MMHMM. Na pala. Nagkaanak ka ba sa akin? May anak akong baba. Hindi ba ikaw? Si Feng Yu pala ay may anak na baba. Pero hindi pa ako nagkaroon ng anak. Kung hindi ko aaminin, pagdududahan niya ang pagkatao ko. Oo. Nagkaroon nga ako ng anak sa iyo. Pero pagkatapos manganak, aksidente kong nawala ang sanggol. Kaya tinago mo ito sa akin. Tama. Ang anak, nawala sila ng aksidente. Huwag kang malungkot. Nakita ko ang ating anak, baby. Kumusta ang unang araw mo sa paralan? Ayos lang. Madali akong makibagay. Nagkaroon ako bigla ng tatay pero hindi man lang ako umiyak. Talaga, madali kang makibagay. Hintay kapag uwi natin, may sorpresa ako. Wow, anong klaseng sorpresa? Makikita mo pagbalik natin. Mga anak, nawala na natin si Xiaoxi ngayon. Hindi na pwedeng mawala kayo kay mom. Tandaan ninyo ito, huwag ninyong hahanapin ang tatay ninyo. Baka kunin nila kayo palayo. Huwag kayong mag-alala, nanay. Kahit ang kinimpa niya tayo, hindi namin siya tatanggapin. Hindi ito usapin ng pagtanggap. Ang tatay ninyo ang pinakamayaman sa Jiangxi. Hanggat nasa Jiangxi, hindi natin mapapantayan ang lakas nila. Hindi ibig sabihin ng mayaman ay hindi natatalo. Minsan, mas yayaman pa ako sa kanya. Pagkatapos, iuwi ko ang ate. Sige na, mag-aral ka na. HMM. Lola. Ay, Xiaoxi. Mahal kong apo. Nasa bahay ka na rin sa wakas. Sobrang hinahanap kita. Alam kong hinahanap mo ako, kaya bumalik ako kasama si tatay. Mahal kong bata. Simula ngayon, babawi ako sa iyo. Sige. Tatay, nangako ka sa akin ng sorpresa. Nasaan na iyon? Xiaoxi, siya ang nanay mo. Ito ba ang sorpresa mo? Diyos ko, isang malaking bangungot ito. Xiaoxi, alam kong inapi ka niya dati. Mapapatawad mo ba siya? Hindi niya alam na anak ka niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano magiging nanay ko ang bruhang ito? Halika dito, Xiaoxi. Xiaoxi, pasensya na, kasalanan ko lahat. Pagkatapos kang ipanganak, hinayaan nilang kunin ka ng masasamang tao. Bruha. Ang galing mong magkwento, kaya pala nalinlang mo si tatay. Xiaoxi, alam kong hindi mo pa ako matanggap, pero okay lang. Dahan-dahanin natin. Babawiin ko ang pagkukulang ko. Makikita mo ang sinseridad ko. Huwag kang mag-akto na malapit ka, hindi ako magpapaloko dito. Tatay, pumili ka sa akin at sa bruhang ito. Kung siya ang pipiliin mo, aalis ako. Palagi kanyang pipiliin, Xiaoxi. Xiaolan. Umalis ka.
Huwag kang pupunta sa bahay ko nang walang pahintulot ko. Huwag mo akong itaboy. Bata pa si Xiaoxi. Hindi niya ako naiintindihan. Aayusin natin ito. Huwag mo lang siyang pakinggan. Lubos kitang naiintindihan. Napakawalang puso mong babae. Talagang masama ka. Xiaoxi. Nagkamali lang ako dati. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ako nakikinig kung ano-anong sinasabi mo. Zialon. Tunay man o hindi ang ina ni Zixi. Hindi kanya tatanggapin ngayon. Umalis ka kagad. Tita, pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Hindi ako ang nagpapaalis sa iyo. Umuwi na sa wakas ang aking apo. Hindi niya matitiis ang iyong presensya. Hindi ka rin maaaring manatili sa pamilya Fe. Kung gusto mong tanggapin ka namin, pagpatawarin mo muna si Zixi. Sige. Pagbubutihan kong mapatawad ni Zixi. Hindi naman pala masamang tao si tatay. Ano ang nangyayari? Baka si Feng Yu ang naglantad ng iyong pagkakakilanlan. Hindi niya pinagdududahan ang iyong tunay na ako. Pero may tunay na anak na pala si Feng. Pinaghihinalaan kong 5 taon na ang nakalipas. Si Shen Zixia ang babae ni Feng Yu noon. Shen Zixia. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Isang ordinaryong tao lang siguro. Hindi siya banta sa atin. Hindi ko inakalang si Shen Zixia ang magiging karibal ko. Pero ang ganda ng anak niya. Dinala ni Feng Yu sa pamilya. Sa ngayon, para makapasok sa pamilya Feng, kailangan ko muna ng oo ng batang yun. Haharapin natin ang problema sa tamang panahon. Hindi mahina ang pamilya siya. Tatay, ibig mo bang sabihin, patayin natin ang batang yan? Anak, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Tungkol ba kay Shen Zixia ang sinasabi mo? Opo, ang nanay ko ay si Shen Zixia, hindi ang masamang babae na yun. Mukhang mabuti ang trato ni Shen Zixia. Para isipin niyang totoong nanay niya. Video call nanay, kailangang maligo muna ni daddy. Bakit video call ni Daddy si nanay? Baka si Maymay ang tumawag. Tama. Kuya, nasaan si nanay? Maymay, naliligo si nanay. Bakit gamit mo ang phone ni Daddy para video call si nanay? Nasira ang smartwatch ko. Kuya, baka hindi masamang tao si Daddy. Dumating ang masamang babae kanina. Pinagpaalis ko si Daddy sa kanya. Pinatalsik niya ng walang pag-aalinlangan. Patuloy na obserbahan si Daddy sa kanila. Sige, Papaghiwalayin ko si Daddy sa kanya. kung maayos ang kilos ni Daddy. Tapos, pwede tayong lahat tumira kay Daddy. Kahit hindi bastos si Daddy, baka hindi pa rin siya magustuhan ni Mommy. Dapat nating igalang ang desisyon ni Mommy. Tama ka, kuya, pero kahit ano man ang mangyari, sisiguraduhin ko maghiwalay si Daddy sa masamang babae. Hindi ko papayagan ng bruhang iyon maging madraste ko. Kung pakakasalan ni Daddy ang masamang babae, bumalik ka na lang sa amin. Si Oxy, sino ang ka-video call mo? Papa, bakit ka agad naligo? Gusto kong panoorin kang mag-video kay mommy. Bakit mo binabaan? Tapos na kaming mag-usap. Akala ko nakarinig ako ng boses ng lalaki. Sino iyon? Walang lalaki dito. Nagkamali ka lang, Dad. Inaantok na ako. Oras na para matulog. Bakit siya nagba-video call sa akin? Mukhang hindi nagsisinungaling ang anak ko. Nagkamali lang siguro ako ng pagkakita. Paano ko mapagkakamalan si Shen Zixia na isang batang lalaki? Ginoong Feng. Late mo ko Vine video call. Anong problema? Kanina pa tumawag anak natin. Ano pinag-usapan nyo? Vine video call niya ako. Naliligo ako. Di ko nakuha tawag. Anong problema? Bakit di ko malaman pinag-usapan nyo? Hindi. Chikahan lang naming mag-ina. Bakit masyadong mausisa kung totoong nagmamalasakit ka sa kanya? Pakitunguhan mo siya ng tama. Alam ko. Babawin ko para sa kanya. Hindi na siya mahihirapan. Esan, hang up na tayo. Teka, ano na naman? Salamat sa pagpapalaki ng maayos sa anak natin kahit hindi ka ang tunay niyang ina. Pwede mo siyang dalawin sa bahay ko. Oh, CJ. Matutulog na ako. Magandang
Nanay. Kanina pa ba yung video call si ate? Sabi niya. Parang hindi si tatay. Gusto yung masamang babae. Nanay, kung hindi lang bastos si tatay, magkakabalikan ba kayo? Nanay, bakit hindi ka sumasagot? Hindi kami close ng tatay. Hindi ko masasagot ang tanong na iyan. Matutulog na ako. Feng Yu ay hindi masamang tao. Pero nakita ko siya kasama si Xialan ngayon. Ginoong Feng, bakit ka nandito ng maaga ngayon? Sinamahan ko si Xiaoxi sa eskwela. Kailangan gumising ng maaga. Ikaw pa mismo ang naghatid kay Xiao. Buti na lang nag-oversleep ako. At nahuli ang paghatid ko. Kung hindi, nakakailang makasalubong si Feng Yu. Unang beses ko maging tatay, gusto kong maranasan ang maghatid ng anak sa school. Kaya pala may malalalim na mata ka. Kung hindi ka sanay gumising maaga, huwag mong pilitin. Pwede namang sa driver na. Tama ka. Sa driver na lang to. Na pala. May pinabigay si Xiaoxi sa'yo. Ano to? Di ko alam. Tingnan mo. Sigurado ka bang si Xiaoxi? Baka binigay ni mama kagabi. Hindi mo ba pinigilan? Masyadong bata pa si Xiao. Bakit binibigyan ng mamahaling alahas? Hindi ka ba natatakot mawala? Ipinilit niyang kunin mo. Itago mo na lang muna. Hawakan mo na lang. Baka mawala ko. Itago mo na lang. Sige, ako na ang mag-iingat. Sa totoo lang. Magpaplano ako ng handaan ngayong linggo para kilalanin ang estado ni Xiaoxi. Walang mangangahas mang-api sa kanya. Sana makadalo ka. Hinihiling ba ito ni Xiaoxi? Sobrang mahal ka ni Xiaoxi. Siguradong gusto niyang pumunta ka. CJ, kumusta naman ang iyong nobya? Dadalo ba siya? Ang ibig mong sabihin ay si Xiala. Hindi siya gusto ni Xiaoxi. Hindi ko siya papayagang dumating. Kailan ka pa sumunod kay Xiaoxi? Si Xiaoxi ang tunay kong anak. Mas mahalaga sa akin ang damdamin niya. Paano kung ipagbawal ni Xiaoxi? Napakasalan mo ang iyong nobya. Kung gayon, hindi ko siya pakasala. Ang sama mo talaga. Kahapon, malambing ka kay Xiala. Ngayon, ayaw mo raw siyang pakasalan. Ano ang iniisip mo? Hindi mo iniisip na masyado kang walang puso sa iyong nobya. Si Xiaoxi ang aking dugot laman. Para sa kanya, hindi ko papansinin ang iba. Dahil sinabi niya ito. Alam mong mabuti siyang ama. Pupunta ako sa piging sa oras. Samahan mo akong mamili mamaya. Para saan? Gusto kong bumili ng mga damit. CJ, mahusay ako dyan. Anong masasabi mo sa dalawang damit? Maganda ang mga napili. Kunin na natin to. Mamili pa ng iba. Hindi sapat ang dalawa. Paano mangyayari yon? Masyadong marami ang gagawa ng kalat. Mayroon siyang walk-in closet. 120 metro kwadrado. Diyos ko, mas malaki ang closet niya kaysa sa apartment natin. Kaya mamili pa. Sige na nga. Bakit hindi sumasagot ang nanay mo sa telepono? May iba ka pa bang pamilya dito? Nagtatrabaho ang nanay ko sa Dragon Rice Group. Baka nasa trabaho pa. Maghintay ka muna dito. Huwag kang lalayo. Sige, subukan mo. Hindi ko kailangan ng bagong damit. Marami na ako sa bahay. Umalis na lang tayo. Dahil nandito na rin tayo, subukan mo lang. Ako na ang magbabayad. Hindi ito tungkol sa pera. Tulungan mo akong alagaan si Xiaoxi ng 5 taon at alagaan din kita. CJ, susubukan ko. AU, anong pagkakataon? Namo shopping ka ng damit, Shaolan. Pambabae itong tindahan ng damit. AU, para kanino ka bumibili ng damit? Bibili ka ba ng damit para kay binibining si? Hindi iyon. Namimili ako para sa sarili ko. Ako ang nagpili. Zixia, samahan mo akong mamili ng damit ni Xiaoxi. Mr. Feng, bakit hindi mo ako isasama? Alam mo ba mamili ng damit pambata? Bukod pa riyan, ako ang nagnais na isama si Zixia sa butikin na ito at ako ang bibili ng damit para kay Zixia. Mr. Feng, huwag mong sabihin na nahulog ka na kay Zixia. Ano ang pakiramdam ng paggusto? Hindi ko alam. Pero alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam ng pagkamuhi. Mr. Feng, hindi ko nila yun makialam. Gusto ko lang. Hindi mo ako kayang pakitunguhan. At saka pala, ang ating engagement ay ipinagpaliban ng walang katiyakan. Anong ibig mong sabihin na walang katiyakan? Ayaw mong pakasalan ako. Tama. Ngayon ang gusto ko lang ay panoorin ang anak kong lumaki. Ang gabi na. Bakit hindi pa tapos si Mommy sa trabaho? Sunduin natin si Mommy sa trabaho. Pero, sabi ni Mommy, bawal nating makita si Daddy. Kung malaman ni Daddy tayo, kukunin niya tayo. Pero gusto kong iuwi si Mommy. Kayo dalawa, maghintay kayo rito. Hahanapin ko si Mommy. Sige. Hoy, hindi ka dapat nandito. Opisyal. Dito nagtatrabaho ang nanay ko.
Kailangan ko siyang makita. Kung gayon, tawagan mo siya. Hindi makontak. Pakiusap, opisyal. Pasukan lang ako. Walang pasok kapag walang appointment. Patakaran yan ng kumpanya. Dapat umalis ka na, o tatawag ako ng security. Kuya, nakita ko yata si Mommy. Kasama ni Mommy si Daddy. Ginoong Feng, salamat ngayong araw. Huwag mo na akong bilhan ng damit. Baka isipin ng iba. Wala akong pakialam. Bakit ka nagpapaapekto? Walang hiya ka, pero hindi ako. Mommy. Wow. Shen Zixia, baliw ka na ba? Ako. Teka, akala ko narinig ko. Ang isang bata na tumatawag ng nanay. Teka lang, Malamang nagkamali ka lang ng pandinig, Ginoong Feng. Walang batang nandito. baka imahinasyon ko lang iyon. Bakit ka? Tinatakpan ng mga mata. Bakit mo? Bigla na lang ako hinalikan. Ginoong Feng, sa totoo lang, sa sandaling iyon, parang ikaw siya, isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Matagal na. Kaya ako ang nagpapaalala sa'yo. Nang nawala mong pag-ibig, ginagamit mo ako bilang kapalit niya. Hindi ka ba nahihiya? Ginoong Feng. Ginoong Feng, pasensya na po, hindi ko sinasadyang samantalahin. Pangako hindi na maulit. Akala ko ikaw ay isang disenteng babae. Sino ang mag-aakalang ikaw ay napakawalang hiya? Sinira ang reputasyon ko. Ginoong Feng. Hindi na kailangang ipaliwanag. Nagtitiwala ako sa kutob ko. Sa totoo lang, gusto ko sanang Pwede na po ba akong umuwi? Hinalikan mo ako tapos alis ka na. Hindi naman kasi masabi. Kailangan ko sunduin ang anak ko. Opo, kailangan ko munang umuwi para magpalamig. Maaari ka nang umalis. Salamat po, Ginoong Feng. Ginoong Feng, may problema po ba sa dokumentong ito? Sir, mukhang balisa po kayo kanina. Ano po ang iniisip nyo? Uwi na. Uwi para makasama ang anak ko. Naiintindihan ko po. Bakit ang halik ni Shen Zixia ay patuloy na nagpapaalala sa akin? Noong gabing yon, 5 taon na ang nakalipas. Kung ang babae mula 5 taon na ang nakalipas ay si Shen Zixia. Patigilin ang kotse. Tama ba ang nakikita ko? Malinaw na ba iyon? Sabi ko sa iyo, huwag hanapin si Dad. Kung mahanap ka niya, hindi ka na kayang protektahan ni Mom. Patay ang phone mo, Mommy. Hindi mo kami sinundo sa kindergarten. Nag-alala kami. Ay, namatay pala ang phone ko. Kasalanan ko nga to ngayon. Nakalimutan kong sunduin kayo. Pangako, hindi na ito mangyayari ulit. Mommy, hindi ba dapat may date kayo ni Daddy ngayon? Hindi iyon. Namili kami ng damit ni Xiaoxi kanina. Sige, akala ko okay na kayo. Paano naman? Engaged na siya. Engaged pa lang, hindi kasal. Sertipiko lang ang mahalaga. Huwag makialam sa usapan ng matatanda. Nga pala, magho-host ang pamilyang Feng, isang piging ng pagkilala ng pamilya, para i-anunsyo ang estado ni Xiaoxi. Kailangan kong dumalo. Pwede ba kaming sumama? Hindi pwede. Ayokong mawala kayo. Kung ganun, hindi kami pupunta. Ayokong mawala rin kayo. Sige na, maglaro na kayo. Magluluto na lang ako. Tatay. Hindi ko inakala, ang tusong babae na si Shen Zixia. Anong nangyari? Nakita ko si Feng Yu na namimili, kasama si Shen Zixia sa mall ngayon. Sabi para sa damit ng bata. Pero nasa butik sila talaga. Binibilhan niya ito ng damit. Akala ko din niya type tong babae. Akala ko, hindi siya magkakagusto sa ordinaryong babae. Sino ang mag-aakala na sila'y magiging malapit agad? Kung gayon, hindi natin siya pwedeng panatilihin. Ganyan din ang iniisip ko. Pero, dapat natin siyang harapin. At ang anak niya nang hiwalay. Kung hindi, malalaman nila. HMM. Tanggalin muna natin ang anak ni Feng, para masigurado mong ikaw ang nobya. Tama. Nakumpirma ko na. Nagdaraos sa mga Feng, ng family banquet ngayong weekend. Talaga. Pero,
Hindi ako inimbita ni Feng Yu. Ayaw sa'yo ng anak niya. Kaya walang imbitasyon. Anong gagawin natin ngayon? Yung babae. May bodyguards ni Feng 24/7. Hindi ako makalapit sa kanya. May binuo akong plano na walang mintis. Ate, gusto mong bumaba ako ng bundok? Pupunta ako sa Feng's banquet para kay Xiaoxi ngayon. Xiaodong, Nan at Be, kailangan ng bantay. Maaaring maligaw sila. Pakbantayan mo sila para sa akin. Bababa na ako ngayon. Mga mahal ko, darating na ang tito mo. Excited ka ba? Oo. Mabuti naman na masaya ka. Susubukan ni Mommy umuwi ng maaga. Makinig ka sa tito mo. Maging maayos ka, ha? Sige, Mommy. Hello. MS, Shen, si Lancia ito. Kailangan kong makipagkita sa iyo tungkol kay Xiaoxi. CJ. Padadalhan kita ng lokasyon. Halika kaagad. Mga mahal ko, aalis na si Mommy. Maging maayos sa bahay. Maghintay kay tito mo. Opo. Bye, Mommy. And siya, nagpagod ka ng husto. Tungkol saan ito? MS, Shen. Maupo ka. Ang mga Feng, may seremonya ni Xiaoxi ngayon. Pero hindi ako inimbita, sa totoo lang. Bilang fiancé ni Ayu. Masakit ito. Kausapin mo si Feng Yu. Hindi ko problema. Si Ayu, pinapahalagahan lang si Xiaoxi. Binabaliwala niya ang nararamdaman ko. Mga problema mo, hindi ko pakialam. Ang ugali mo. Walang respeto sa akin. Tandaan mo ito. Ako pa rin ang fiancé niya. CJ, ikaw ang fiance. Napaka-superior. Masaya ka na? Pinapanta kita dito. Para ayusin ito. Hindi para mag-away. Ano ang solusyon mo? Naririnig ko, nakikinig sa iyo si Xiaoxi. Gusto ko na ikaw ang magsalita ng mabuti kay Xiaoxi. Hindi pwede. Sige. Dahil ayaw makipagtulungan ni MS, Shen. Kailangan ko na lang umasa sa sarili ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Itong pagkain, ako na ang magbabayad. Hindi na kailangan. Nakabayad na ako ng bill. Ewa, Shen. Mag-ingat sa dadaanan mo. Shenzik siya. Kung hindi nilason ng anak mo ang isip ni Fat sa kanyang pangangialam, sigurado siyang pakasalan ako. Kapag naging bahagi na ako ng pamilyang Feng, at nagkaanak ako para sa kanya, ang aking posisyon ay hindi na matitinag. Wow, ang ganda naman ng batang iyan. Talagang karapat-dapat sa legacy ng Feng. Sino kaya ang nanay? Sabi ng chismis, ang tagapagmana ng pamilyang Xia. MS, Xia. Pero ang bata ay hindi kamukha ni Xia Lan. Tatay, hindi ba sabi mo, inimbita mo si Mommy dito? Bakit wala pa siya dito? Papunta na si Mommy. Pwede mo ba siyang tawagan? Tatawagan ko siya. Hello. Ang numerong tinawagan mo ay patay. Naku, patay ang cellphone ni Mommy. Bakit naman patay? Nasa panganib ba siya? Ginoong Feng, babae mo siya, di ba? Bayaran mo ang ransom bago gamabi, o hindi mo na siya makikita muli. Dinukot si Shenzik siya. Kailangan ko siyang iligtas. Sixi, dito ka lang at magpakabait. Susunduin ko si Mommy. Pangako, dadalhin mo si Mommy pauwi ng ligtas. Kuya, Zixi, nakita mo ba si Mommy? hindi. Wala pa rin siya dito. Nagpunta si tatay para sunduin siya. Umalis si Mommy kaninang tanghali. Paano siya wala pa rin dito? Naligaw ba siya? Imposible. Sumakay siya ng taxi. Paano siya naligaw? Teka, baka nasa panganib si Mommy. Si Mama, delikado. Wala rin si Tatay. Kuya, natatakot talaga ako. Huwag kang matakot, ate. Hindi ba sabi mo, hinahanap ni tatay si Mama? Kapag naiuwi na ni tatay si Mama, susunduan ka namin ni pangalawang kuya. Sige,
Kuya. Siya, nandito ka pala. Nakita ko si Mr. Feng. Umalis nang nagmamadali kanina. Oo nga, may mahalaga siyang lakad. Siya, may kasama palang babae si Mr. Feng. Anak mo ba siya? Di ba? Tama. Nasaan siya? Nasa lounge siya. Kuya, iligtas mo ako. Ate, pangalawang kuya, pupuntahan natin siya agad. Baka nasa panganib siya. Paano naman ako? Bunso, manatili ka sa bahay. Malapit na si Tito. Pero takot akong mag-isa. Hoy, nandito na ako. Tito, nandito ka na rin sa wakas. Bantayan mo si Xiaobei. Susunduan na namin si ate. Huwag. Sinabi ng nanay mo na bantayan ka. Huwag kang gagala. Xiaodo, Xiaonat. Xiaoxi, bakit ka nagtatago rito? Bruha ka. Bitawan mo ako. Xiaoxi. Maraming bisita sa labas. Paano ka gagawa ng gulo? Sinungaling ka. Kinurot mo na naman ako. Pagbalik ni tatay, sasabihin ko sa kanya lahat. Anong kalokohan yan? Batang palaasa ka. Bakit ka laging nagsisinungaling? Sila na ba ang mag-ina? Parang ayaw niya kay Siya. Narinig ko, nawala siya noong bata. Hindi siya pinalaki ni Siya. Kaya mahina ang relasyon nila. Buti na lang natagpuan siya. Hindi lahat may pangalawang pagkakataon. Nagsisinungaling ka. Hindi ikaw ang nanay ko. Nanay ko si Shenzik siya. Ano? Hindi siya anak ni Siya. Sino si Shenzik siya? May nakakakilala sa babae. Hindi ko pa siya narinig. Hindi ba si Siya Lan ang kasintahan ni Prez? Feng, saan galing si Shenzik siya? Xiaoxi, walang modo ka. Mula nang pumunta sa pamilya Feng, dumating ang mga bisita para sa iyong salo-salo sa pagbabalik. Gumagawa ka pa ng gulo. Hindi ito katanggap-tanggap. Humingi ka ng paumanhin sa lahat ngayon. Ayoko magpaumanhin. Hindi ka inimbitahan ni tatay. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ano? Hindi inimbitahan ni Prez. Feng si Siya. Anong nangyayari dito? Binibining siya. Totoo ba ang sinabi ng aking amo? Nagsisinungaling siya. Sa mahalagang okasyong ito. Bakit hindi ako inimbita ni Tito Tagabantay? Inaapi ako ng masamang babaeng ito. Paalisin ninyo siya rito ngayon. Ako ang tunay niyang ina. Bakit ko naman siya aapiin? Nagwawala lang siya. Dahil wala si AU. Maaari na kayong umalis. Paumanhin sa kaguluhan. Masama ang araw ng anak ko. Dadalin ko siya para kumalma. Ayoko. Hindi ako sasama sa masamang babaeng ito. Tulungan niyo ako. Xiaoxi, tama na ang drama. Maging mabuti ka. Punta tayo sa kwarto mo para kumalma. Pagdating natin doon, tatanggalin kita. Balakid. Pasensyoso si Binibining Siya sa mga bata. Tunay na mabuting asawa at ina. Talaga, si CEO Feng at si Binibining Siya. Perpekto sila. Ayoko sa masamang babae. Hinding-hindi. Mga rosaryo ko. Ginawa ito para lang sa akin. Isa lang ang tulad nito sa mundo. Paumanhin po. Hindi niya alam ang ginagawa. Papag-alolin ko siya. Turo ni mommy. Kapag nasa panganib sa labas, gamitin ng iba para tumagat. Paumanhin. Talagang isa lang ito. Kailangan mo akong bayaran. Magkano ang mga rosaryo? Babayaran kita. Ayokong pera mo. Hihintayin ko si CEO Feng. Makikipag-usap ako sa kanya. Balak nyo kaming lokohin, di ba? Siya, hindi po yan patas. Si CEO Feng ang pinakamayaman. Hindi ko siya matatangkang lokohin. Kasi, hindi ka pa pamilya ni Feng. Kapag kinuha ko pera mo, paano kung magalit si CEO Feng? Tito, tama po kayo. Malapit na si Daddy. Hintayin na lang natin siya. Xiaoxi, hindi ako galit. Hindi na kailangang magbayad tatay mo. Kailangan naming magbayad. Super yaman ni Daddy. Nabali ko mga rosaryo mo, kaya dapat magbayad. Sige. Hindi ko inaasahan na ang bata ay manloloko ng ganito. Akala mo makakatakas ka. Sa akin ang madali. Pagbalik ni AU, ipababayad ko siya sa iyo. Sa ngayon, kailangan kong iuwi ang anak ko. Nagwawala siya. Kailangan ko siyang pakalmayin. Sige, ang anak mo ay tila hindi matatag. Bruha, saan mo ako dadalhin? Pag-uwi ng tatay ko, hihiwalayan ka niya. Kung mabubuhay ka ng matagal, para makilala siya. Bruha ka, akala mo ba hindi krimen ang pagpatay? Bitawan mo ang kapatid ko. Bakit may dalawang bata dito? Tinawag nilang kapatid, ang tagapagmana ng Feng. Maaari kaya, magkapatid sila. Diyos ko, naging interesante ang banquet na ito. Sino ang nagdala ng mga paslit na ito? Umalis kayo. Agad, hindi ito lugar para sa mga paslit. Pangit na matanda. Tila, hindi sapat ang huling aral ko. Ikaw ang paslit mula sa restaurant. Narito ang lolo mo. Ibalik mo ang kapatid ko. Sapatos ito ni Shenzik siya.
Jifeng, emerhensya. Dalawang bata ang sumugod sa banquet. Nag-aangking mga kapatid sila ni Miss Zixi. Gusto nilang kunin siya. Ano, mga kapatid? Opo. Totoong magkapatid. Magkamukha sila. Ang pagkakahawig kay Miss Zixi ay nakakagulat. Huwag silang paalisin dito. Bantayan sila ng mabuti. Ako na ang bahala dito. Naiintindihan ko. Nasaan si Feng Yu? Huli na siya. Baka hindi siya darating. Kung darating man siya o hindi, nailihis na namin si Feng Yu para sa kliyente. Bukas na ang komisyon. Uminom ka. Ate. Ate, dinukot ka kahit mahirap ka. Hindi mapili ang mga taga-nayon. Sino ka? Paano ka nakakapasok ng tahimik? Hindi ito si Feng Yu mismo? Bobo ka ba? Si Feng Yu ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Bakit ganyan ang kasuotan niya? Kaya ba siyang talunin ng kapatid? Panoorin mo lang, ate. Kapatid, gumaling ang iyong mga kakayahan. Salamat sa papuri. Magmadali tayong umuwi. Mag-isa lang si Xiaobei sa bahay. Si Xiaobei mag-isa sa... Nasaan si Xiaodong at Xiaonan? Naghahanap sila muna kay Xiaoxi. Pero di ko alam kung nasaan si Xiaoxi. Kaya ako pumunta sa'yo. Buti na track ko ang phone mo. Kung hindi... Ano? Hinahanap nila si Xiaoxi. Tama. Ate. Mahabagin ka, dakilang bayani. Nasaan si Shen Zixia? Magsalita ka. Iniligtas siya ng isang tao. Ng sino? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, lalaki siya. Baka kasintahan niya. Kahit ano paman, ang mahalaga ay ang kaligtasan niya. Tito, bakit ayaw mo kaming paalisin? Mali ito. Bata, gusto mo kaming ilayo. Ang dalaga ng pamilyang Feng. Hindi ko kayo pwedeng paalabasin. HMPH, kapatid ko siya. Kung gayon, talagang hindi ko kayo pwedeng paalisin. Kung anak ka rin ni President Feng, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan mo. Maaari, ang dalawang batang ito. Totoo bang mga anak ni Feng Yu? Maaari kayang triplets ang tatlong bata? Imposible. Nakakita lang ako ng kambaldat, hindi triplets. Kayo tatlo. Magkakapatid talaga. Wala kang pakialam dyan. Pangit na matandang hapluban. Kuya, hindi lang ako pinurot ng bruhang ito, kundi sinubukan pa akong patayin. Ang pangit na hakluban. Hindi lang pala pangit, kundi napakasama ng ugali. Tuturuan ko siya ng leksyon. Anong nangyayari? Chen, sakto ang dating mo. May dumating na dalawang siga, sinubukan nilang kunin si Xiaoxi. Mga siga, napakatapang manggulo sa Feng. Nasaan sila? Dudurugin ko sila. Tingnan mo, yung dalawa doon. Mga siga, mga bata lang sila. MS, Sia, bakit matakot sa dalawang bata? Hindi sila ordinaryong bata, kadiri ang paraan nila, noong huli ko. Tama na, huwag ka nang magsalita. Hindi ka kapatid ko. Wala akong pasensya sa pagngawa mo. Bata ka pa. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Kuya, siya ang tunay na kapatid ni Dad, kaya siya ang tito natin. Oh, tito, salbahing babaeng ito. Sinubukang patayin ng kapatid ko. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Tito, tito ang tawag mo sa akin. Huwag mong sabihin. Anak ka rin pala ng kapatid ko? Ano, may problema ka? Diyos ko. Huwag mo akong kalimutan. Tito. Tatlong bata. Nagka-triplets ang kapatid ko. Kahanga-hanga. Chen, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi ako naniniwala na magkapatid sila. Mangkukulam. Syempre hindi ka naniniwala. Dahil, hindi ka ang nanay namin. Hindi mo ako pinanganak. O ang mga kapatid ko. Kung si Xiaoxi ay hindi anak ni MS, Sia, sino ang tunay niyang ina? Sinabi lang ni Xiaoxi na ang kanyang ina ay si Shen Zixia. Kaya pala itong tatlo ay mga anak ni Ginoong Feng. Malamang totoo. Talagang walang puso si Ginoong Feng. Nagkaanak siya ng tatlo, pero magpapakasal sa iba. Mahirap siguro ang pamilya niya. Kasi naman, ang mayayaman, mahalaga sa kanila ang estado. Hindi iyan totoo. Bakit lahat magulo? Nagpunta ako rito para patayin si Shen. Bakit may dalawa pang bata? Pagdating ng kuya ko, iimbestigahan natin. Binibining Sia. Naaalala ko ang kuya ko. Hindi ka inimbita sa banquet. Paano ka nakapasok? Ako. Mga gwardya, ilabas ninyo si Binibining Sia. Hindi maaari. Sinubukan niyang patayin ng kapatid ko. Huwag ninyo siyang hayaang umalis. Ang paslit mo, marunong talagang magtanim ng galit. Sige na. Dahil ipipilit mo, susundin natin ang gusto mo. Kung talagang mga anak kayo ng kuya ko. HMPH, ayoko nang maging anak ng kuya mo. Kung hindi sana nasa panganib ang kapatid ko. Ang kapatid ko, hindi ako nandito. Ang yabang mong ugali. Eksaktong-eksakto sa kuya ko. Xiaoxi. Daddy, sa wakas nakabalik ka na. Malamang umuwi na agad si Mommy. Oh. Kayo, nakita ko na kayo dati. Kayo ba yung sa restaurant? Ang ganda ng pagkakataon, kuya.
Mga anak mo ba sila? Bakit hindi mo sila nakilala? Kuya, ayaw ni nanay na makita natin si tatay. Takbo na tayo. Kuminto ka dyan, ibalik sila. Paumanhin sa inyo, nagkaroon ng di inaasahang insidente. Pagtatapos na ang piging ng pampamilya, mag-aayos tayo ng panibagong salusan. Ano ang nangyayari? Ano ba ang nangyayari? May problema ba? Hindi ko alam. Tatay, ang masamang babaeng iyon. Sinubukang patayin ako. Kung hindi ka makipaghiwalay sa kanya, uuwi ako kasama ang kuya ko. Saan pupunta? Sa lugar ni Shen Zixia. Oo. Sila ba lahat ang mga kuya mo? Oo. Mga tunay mong kapatid? Inampon ba ni Shen Zixia lahat sila? Ha, ano ang ibig sabihin ng inampon? Ang pag-ampon ay... Huwag mo na isipin yan, imbestigahan ko ito mismo. Late na ngayon, manatili ka rito ngayong gabi. Bibisitahin ko ang nanay mo bukas, para makuha ang sagot. Lagot na tayo. Magagalit ng husto si nanay. Huwag kang mag-alala, bro. Basta tayo. Kakampi ni nanay. Hindi niya tayo mapipilit. Dahil nga naman. Ang sapilitang pag-ibig ay hindi tumatagal. Tama. Si Auxi, sabi mo sinaktan ka ni Xiala. Totoo yan. Sabi niya mismo. Kung totoo ang sinasabi ni Xiaoxi, tungkol sa pagdukot kay Shen Zixia ngayong gabi, at ang demand na pantubos para pumunta ako. Hindi kaya ito ang plano ng utak na panlinlang, pangako sa iyo, aalamin ko ang katotohanan, at kung hindi mo magawa, sumpa ko, kahit anuman ang ating malaman, makikipaghiwalay ako sa kanya. Hindi ka na niya guguluhin pa. Ayan ang gusto ko. Kuya, sa tingin ko, maaaring magbago pa si tatay. Laging sabi ni nanay, na pag-amin ng pagkakamali, ay nagpapabuti sa anak, HMM. Pero nag-aalala pa rin ako kay nanay. Hindi pa niya tayo tinatawagan. Palapalihim nating tawagan si Tito mamaya. Sige. Bakit hilo na hilo ang ulo ko? Anong oras na? Nangako ako kay Xiaoxi na dadalo sa family banquet. Ate, yung banquet na yun, kahapon pa. Tingnan mo ang araw sa labas, hindi ba maliwanag? Diyos ko. Nakatulog ako buong magdamag. Ate, may kailangan akong... Nasaan si Xiaodong at Xiaonan? Bakit kayong dalawa lang nandito? Ate, iyan nga ang sinasabi ko. Ang sitwasyon na ito. Nanay, kagabi, pumunta si kuya sa bahay ni tatay, at hindi pa bumabalik. Silang dalawa ay nagpakilala kay Feng Yu. Sister, si Xiaobei na lang ang natitira sa'yo. Nangangamba akong mawala mo rin si Xiaobei. Iuuwi ko muna si Xiaobei sa bundok. Diyos ko, hayaan niyo akong mag-isip. Isang gabi lang ng pagtulog. At gumuho ang mundo ko. Pagkawala ng 3 anak ng... Pagkatapos ng paghihirap sa pagpapalaki sa kanila. Ngayon, halos di ko na sila makita. Huwag masyadong malungkot, sister. Ang bata, kasama si Feng Yu, mabubuhay sa karangyan. Mas mabuti pa kaysa hirap mo dito. Ipadala na lang si Xiaobei sa mga Feng. Ang pag-akyat sa bundok. Hindi ba't paghihirap pa rin iyon? Anong mali sa bundok? Maraming pagkain, maraming maiinom. Sa aking palagay, mas mabuti pa kaysa dito. Sige na, tama na. Iwi mo muna si Xiaobei. Hahanapin ko si Feng Yu mamaya. Subukang bawiin ang mga bata. Naiintindihan. Halika na, Xiaobei. Aalis na tayo. Magaling. Talagang napakaganda. Nagkurap lang ako ng mata ko. At nagkaroon ng apo na babae. Kurap ulit. May 2 apo na lalaki. Ha ha ha. Ay sus, nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip, nanay. Ang 3 masiglang bata ay nasa harap mo na. Kahanga-hanga ang panganay mong kapatid. Tahimik lang, nagdagdag ng 3 tagapagmana sa pamilya. Inay, mula ngayon, hindi na kailangang ipilit. Kita mo, nagpatuloy ang angkan ng Feng. MHMM, oo, mula ngayon, magpakasaya ka kung gusto mo, hindi na kita guguluhin. Ah, Yu. Sino ang ina ng mga batang ito? Hindi pa ako sigurado kung sino ang nanay ng bata. Hala, ang inosente mo. Sabi ni Xiaoxi, si Shen Zixia ang nanay niya. Hanapin mo siya pagkatapos kumain. Halos sigurado akong siya nga. Pupuntahan ko siya. Nanay, Xiaodong, kumusta kayo ni Xiaonan? Sa bahay ni Daddy? ayos lang kami, nanay. Pero mag-ingat kayo ng kapatid mo. Malapit nang hanapin kayo ni Daddy. Sige, naiintindihan ni Mom. Kayo at mga kapatid mo. Huwag umalis sa bahay ni Dad. Huwag gagala. Naiintindihan? Opo, nanay. Sandali lang. Feng, ano ang hinahanap? Sino ang lalaking tinatago mo rito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi mo, maghintay ako pagkato. Nagpapalit lang ako ng damit.
Xiao Dong, Xiao Nan, Xiao Xi ay mga anak ko lahat. Tama? Kayo ang tunay nilang ina. Sagutin mo ang tanong ko. Kaya ano kung nanay nila ako? At kung hindi, Kung nanay ka nila, bakit mo ako niloko? Sinabi mong ampon sila. Kung hindi ka, bakit naman sila titira sa'yo? Shen Zixia. Huwag mo na akong lokohin. hindi ko nilayong linlangin ka. Pero ano? Naka-engage ka noon, hindi ako makialam. Hindi na ngayon. Binuwag ko ang engagement kay Xialan. Seryoso ka ba? Bakit pa ako magsisinungaling? Nag-propose ako sa kanya dahil akala ko siya ang babae mula 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit nagkamali pala ako. Kinailangan itong tapusin. Pinili mo siya dahil sa akin. Kaya inaamin mong ikaw nga. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko alam. Nakasama mo si Xiala dahil sa gabing iyon. Tama na. Ngayong lumabas na ang totoo. Pag-usapan natin ang mga bata. Nasa iyo na ba silang lahat? Ano pa ang pag-uusapan? Pinangalanan mo ang mga anak natin. Xiao Dong, Xiao Nan, Xiao Xi. Naisip ko lang. Mayroon din bang Xiao Bei? Nakasasabi. Tama ba ang hula ko? Hindi. Malawak ang imahinasyon mo. Kahit kinansela ni Feng Yu ang kasal kay Xiala, maaaring hindi kami magkatuluyan ni Feng Yu. Hindi ko pa pwedeng ilantad si Xiao Bei. Sige na, inisip ko lang masyado. Ang triplets ay sapat ng mahirap. Ang quadruplets ay mas bihira pa. Aalagaan mo ba sila ng mabuti? Mukha ba akong kontrabida? Sila ay aking laman at dugo. Siyempre alagaan ko sila. Shen Zixia, napapansin kong araw-araw mo akong kaharap nang walang bahid ng emosyon. Nagtatago ng malalaking lihim. Talagang hindi ka basta-basta. Pinupuri mo ako. Ito ang unang beses ko nahaharap sa ganitong kaguluhan. Sa totoo lang, takot na takot ako sa loob. Hindi mo pinapahalata ang iyong kaba. May boyfriend ka ba? Wala. Kung gayon, sino ang lalaking nagligtas sa'yo sa pagdukot kagabi? Paano mo nalaman ang tungkol sa pagdukot sa akin? Hinanap kita. Nang dumating ako, nakaligtas ka na pala. Oh, ang tagapagligtas ko kagabi ay... Hindi ko pwedeng ilantad ang aking kapatid. Kung imbestigahan siya ni Feng Yu, matutuklasan niya na kinuha niya si Xiao Bei. Kinuha ng kapatid ko si Xiao Bei. Ang nagligtas kagabi ay isang matapang na dumadaan na tumulong. Talaga? Magbihis ka na. Uwi ka sa akin. Saan naman? Sa akin. Magbibihis na ako agad. Akala ko ba single ka? Kanino to? Ginoong Feng, bakit mo hawak yang sinelas? Kaninong sinelas ito? Ano? Pinalalaki mo ang anak ko sa ibang lalaki. Hindi totoo yan. Huwag kang manghula. Sinelas yan ng junior ko. Junior. Kaya siya rin ang nagligtas sa'yo kagabi. Zixia, bakit ka laging nagsisinungaling? Una, sinabi mong inampon mo ang bata. Ngayon, tinatago mo ang lalaking ito. Tumutulong lang siya sa sanggol. Ang junior mo, nagbabantay ng bata. Nagbabahay-bahayan ba kayong dalawa ngayon? Hindi, umalis na ang aking nakababatang kapatid. Hello. Presidente Feng, nagkumpisa lang mga dumukot kagabi. Galing sila sa Xia Corporation. Utos ni Xia Wenchang ang pagdukot kay Shen Zixia. Xia Wenchang. Ama ni Xialan. Tama, dinukot nila si Shen Zixia para ilabas ka sa banquet hall. Hindi ito tungkol sa paghingi ng pera. Mukhang sila, nagplano ng panlinlang na taktika. Target si Xiaoxi. Mga walang hiya. Salamat, ligtas si Xiaoxi. Inaresto ng pulis si Xia Wenchang. Hindi sapat ang pag-aresto. Simula ng pagkuha sa Xia Corp. Pababagsakin ko ang pamilya Xia. Naiintindihan. Anong problema? Ang pagdukot kahapon ay kagagawa ng mga Xia. Ang layunin nila'y ilayo ako at targetin si Xiaoxi. Sobrang lupit nila. Salamat, ligtas si Xiaoxi. Paumanhin dahil sa akin si Xiaoxi. Nalagay sa panganib. Hindi mo kasalanan. Ang pamilya Xia ang may sala. Tara na, bilis. Kailangan kong tingnan ang mga bata. Mama. Ligtas kayong tatlo, kaya't panatag na ako. Shen Zixia, may itatanong ako sa mga bata. O CJ. Walang istorbo. Sino ang kapatid na lalaki ng nanay mo? Nakakasama niyo ba siya? Anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mong huwag akong sumingit. Bakit hindi niyo tanungin ang mga bata? Xiao Nan, sabihin mo kay Daddy. Bakit ka umiling? Kasi, makati ang tenga ko, kaya ako umiling.
Kaya, sa bahay ninyo, walang lalaking tunay na kasama nyo. Daddy, ano po ang tinatanong nyo? Iniisip nyo po na may boyfriend si mommy? Tinatanong ka ni Daddy dahil ang nanay mo mahilig magsinungaling sa akin. Hindi mo naiintindihan ng hirap, Daddy. Kailangan alagaan ni mommy kami araw-araw. Walang oras para mag-date. Tama, hindi afford ni mommy ang yaya. Daddy, bakit hindi niyo subukan? Walang babysitter. Alagaan kami mismo. Naintindihan ni Daddy ng mali si Mommy. Natatakot kang magkaka-boyfriend ako. Nag-aalala ba kasaktan ng partner ko sila? Makatuwiran ang pag-aalala mo. Hindi tanga si mommy. Kahit makahanap si mommy ng iba, siguradong sobra ang pag-aalaga niya. Si Aoxy, alam ko, walang ibang lalaki sa mundo ang makapagmamahal sa inyo higit kay Daddy. Kahit totoo yan, mas mahal tayo ni mommy kaysa sa inyo. Gusto naming makasama si mommy. Alam kong mahal kayo ni Mommy, pero mahal din kayo ni Daddy. Hindi ba pwedeng tayong lahat ay magsama-sama? Tatay, gusto mo bang dito na tumira si mommy kasama mo? Tatay, ang nanay ko ay hindi basta babaeng madaling makuha. Kailangan mo siyang pakasalan kung gusto mo siyang nandito. Kung walang tamang estado, hindi ito tatanggapin ni nanay. Ako. Young Master Feng. Nananligaw na ba siya sa akin ngayon? Masyadong biglaan. Ginoo, nandito po si Binibini Siya, gumagawa ng eksena sa labas, at nagpupumilit pumasok. Papasukin niyo ako. Kailangan kong makita si Feng Yu. Pasukin niyo siya. Pakawalan niyo po ang tatay ko. Nagmamakaawa ako. Hayaan niyo na ang pamilya Siya. Ligtas ang 3 ninyong anak. Bigyan niyo ako ng pagkakataong magbago. Pakakawalan ko ang tatay mo. Sumuko ka. Aminin mong ikaw ang may gawa ng lahat. Baka mapalaya siya kung gayon. Hindi. Bata pa ako. Hindi ako pwedeng makulong. Kung gayon ang tatay mo, ay mabubulok sa kulungan. Hindi. Feng Yu, bigyan mo ako ng pagkakataong magbawi. Nagsinungaling ka. Ang hindi pagsumbong sa pulis ay ang huling awa ko. Huwag mo na akong guguluhin. At maglalaho ka sa Jiangsheng. Shenzik siya. Pakisabi mo na lang para sa akin, nakulong ang tatay ko, nabaon na sa utang ang pamilya, nakikiusap akong mahabag ka, bigyan mo kami ng paraan. Noong sinubukan mong saktan ang anak ko, naisip mo bang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay? Ang isang kasing sama mo, nararapat na mawalan ng lahat. Shenzik siya. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi mo ba alam na ang paglapit sa kapangyarihan ay parang pamumuhay kasama ng mga tigre kapag nakahanap si Feng Yu ng bagong kasintahan? Itatapon ka rin. Tapang mo namang magsalita ng walang kwenta. Mga gwardya, paalisin niyo siya agad. Bitawan mo ako. Zixia, ako. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Xelai. Hindi ako ganoong klase ng tao. At saka, marami ka ng anak sa akin. Hindi kita kailanman sasaktan. Hindi mo kailangang sabihin ang mga ito. Mag-focus ka na lang sa pagpapalaki ng mga anak natin. Mamumuhay ako ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo bang makasama ako? Hindi mo ba gusto na ang mga anak natin ay magkaroon ng buong pamilya? Siyempre gusto ko. Pero, kung gusto mo, tumigil ka na sa pag-alinlangan. 5 taon na ang nakalipas, babayaran kita. Ngayon binigyan mo ako ng napakaraming anak. Babayaran kita sa lahat. Wala ka namang kasintahan, di ba? Pakasalan mo ako, para ang mga anak natin ay magkaroon ng buong pamilya. hindi, halos hindi tayo magkakilala. Paano kung hindi tayo magkasundo? Kung ganon, mag-date muna tayo. Zixia. Alam kong may mga alalahanin ka. Pero para sa 3 bata, gusto ko pa rin na maging matapang ka. Sa tingin ko maganda ang suhestyon ni Ayu. Bakit hindi muna kayo mag-date kung maging maayos? Magpakasal na kayo. Kung hindi, pwede pa rin kayong magtulungan sa pagpapalaki ng mga bata. CJ, Napakaganda niyan. Sa tingin ko, dapat mag-date kayong dalawa ngayon. Tungkol sa mga bata, ang bunso kong anak ang magbabantay sa kanila. Nanay, anong pinagsasabi mo? Sabi ko, ikaw ang magbabantay sa 3 bata. Trabaho mo yan, o ano? Inaasahan mong gagawin ko to. Nako, gusto kong tumulong. Pero mahina na ang aking katawan. Sige, gagawin ko. Gusto ko sa amusement park. Tara, mamili tayo. Kailangan ko ng bagong damit. Sige, pupunta na tayo ngayon. Isa-isa lang, ha? Sige. Dapat din ba tayong mag-date? Alaynan. Halika. Zixia. Hindi mo kailanman sinabi sa akin ang pamilya mo. Wala akong pamilya. Isa kang ulila. Lumaki ka ba sa ampunan? Paano mo nalampasan ang paglaki?
Ayokong pag-usapan yan ngayon. Feng, bakit hindi ka natin pag-usapan? CJ, simpleng-simpleng lang ang buhay ko. Bago ako graduate sa kolehiyo, nakafocus ako sa pag-aaral. Esan, Pagka-graduate, pinamahalaan ko ang negosyo. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas ay aksidente. Nalasing ako. Hindi ako madalas napabaya. sa totoo lang noon, napunta ako sa maling kwarto. Hindi mo kasalanan. Paano ka napunta sa maling kwarto? Unang beses ko lang umalis sa bundok. Ang orihinal kong kwarto ay standard room 608. Pero nagkamali ako at napasok ko ang EV suite 608. Unang beses lumayo sa bahay. Nakatira ka ba sa bundok? Pwede nating itigil kung ayaw mong pag-usapan. Kapag handa ka ng magsalita, sabihin mo lang sa akin. CJ. Gabi na, dapat ka nang umuwi. Gusto ko munang pumasok. Ha? Bakit? Hindi mo iniisip na lalaking nagtatago dito, di ba? Hindi mo ba talaga ako pinagkakatiwalaan? Hindi ito usapin ng tiwala. Nauuhaw lang talaga ako. Kukuha lang ako ng tubig. Sige na. Bakit nakabukas pa lahat ng ilaw mo? Siguro nakalimutan ko. Napatayin kaninang umaga. Maupo ka muna. Kukuha ako ng tubig. Ate Shen, nakauwi ka na. Ate Shen, bakit may kasama kang lalaki sa bahay? Ate. Ano ang ginagawa mo rito? Di ba dapat dalhin si Xiaobi sa bundok? Mommy, miss na kita. Kaya tinanong ko si Tio. Naihatid ako pabalik. Kaya ito pala ang junior brother mo. Kayo pala, may anak na. Ate, sino itong lalaki? Bakit siya mukhang may sayad? Manahimik ka. Feng Yu, papaliwanag ako. Nakita ko ang lahat. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Shen Zixia. Hindi ka nagbabago. Pagkatapos mong lokohin ako, bakit pa ako magtitiwala sa'yo muli? Hoy, sino ang tinatawag mong aso? Ang sinungaling ang tunay na aso dito. Gusto mo ba talaga magkaanak ng marami? Bigyan mo ako ng 3 sa'yo, at isa sa gwapong ito. Palalakihin ko na ang mga anak ko, hindi na kita hahanapin pa. Sama ka na sa gwapo mong iyan. Ate, siya na ba ang tunay na ama ng Silangan, Kanluran, Hilaga, at Timog? Mukhang hindi niya naintindihan ang relasyon natin. Tinawag kanyang aso. Bakit mo siya pinili? Mabait naman siya talaga. Pagkatapos makasama siya ngayon, mukha siyang inosente naman. Magtiwala sa inosenteng lalaki, maniniwala pa akong lumilipad ang baboy. O CJ, aayusin ko ang sitwasyong ito. Kuya, huwag ka nang uminom, hindi ka malakas uminom. At kung malasing ka, ako na ang bahala sa'yo. Ano bang panlasa ni Shen Zixia? Masamang panlasa. Ang lalaking iyon ay talunan, pangit, pandak, at ang masama pa. Nagkaanak pa siya sa kanya. Hindi maaari, hindi ba 3 anak ni Shenzik siya? Ngayon, nagkaanak pa siya sa iba? Gusto ba niya talaga ang panganganak? Nakita ko gamit ang sarili kong mata. Paano naman magiging peke? Ang batang iyon, mukhang, nakakabawas anyo talaga. Hindi kayang ikumpara sa aking 3 anak. Mas cute sila talaga. Ano na ba ang gusto niya? Mali pala ang pagkakaintindi ni Dad kay Mom, di ba? Nakita ba ni Dad si Xiaobei? Inakala si Xiaobei na anak ng iba, ang pretty boy na binanggit ni Dad. Iyon siguro ay si Shishu. Bakit hindi ipinaliwanag ni Mom ito kay Dad? Si Dad ay labis na nasasaktan, kawawang lalaki. Tatay. Tito, matulog ka na. Kami na ang bahala kay tatay. Kaya nyo ba ito, mga bata? Kaya namin. Aalis na ako. Tatay. Huwag kang malungkot. Dapat mas malawak isip ng lalaki. Ibig mong sabihin, tanggapin ko dapat ang binata na kasama ni mo. Hindi nakahanap si mommy ng playboy. Yung lalaking pinag-uusapan ay ang ating tiyo sa sining pandigma. Tiyo sa sining pandigma. Tama, mayroon tayong kabuuang 15 mga tiyo sa sining pandigma. Tatay, huwag ka nang uminom. 15. Mga tiyo sa sining pandigma. MMMHMM. Nakita ko ang tiyo mo sa sining pandigma na may hawak na sanggol. Tatay, maaari kayang na ang sanggol na iyon ay ang iyo. Akin. Tatay, hindi mo iniisip, Xiaodong, Xiaonan, Xiaoxi, ay kulang ng isang Xiaobei. Ang sanggol na iyon ay si Xiaobei. Tama, nanganak si mommy ng 4 na kambal. Naku, Hindi kaya ni tatay ang katotohanan. Nagtataka kung maalala niya ang sinabi natin sa kanya bukas. Dapat tumigil na sa pag-aaway sina Mommy at Daddy. Gusto kong magkakasama ang pamilya. Nagkaroon ng 4 na anak ang nanay ko. Si Xiaobei ang aming pinakabatang kapatid. Sia, hindi ko inakala na magbubuntis ka ng 4 para sa pamilyang Feng. Ikaw ang pinakadakilang bayani ng pamilya natin. Pag nagising si AU, papanagutin ko siya. Hindi na kailangan. Zixia, hintayin mo ako. Mabilis akong mag-ayos. Tapos kukunin natin ang marriage license. Huminahon ka. Sia, ang Pulse Heiress na pamana ay naipasa sa mga henerasyon sa iyo na ngayon. Tita. Huwag mo itong tanggihan.
Ang kaligayahan ay kadalasang nangangailangan ng aktibong paghahangad. Ginoong Feng. Tawagin mo akong asawa. 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 Kailangan ko pa bang magtrabaho ngayon? Magma-marriage leave na ako simula ngayon. Pupunta tayo sa biyahe. Paano ang mga bata? Tayong dalawa lang ang magre-relax ng magkasama.